sa gabi ngang ika-10 at madaling araw ngang ika-11 ng Abril 2026, ang langit ng kabisera na Tehran ay nabalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Isang huwad na kapayapaan na karaniwang lumilitaw bago ang pagsabok ng pinakamalupit na bagyo ang pagkawasa. Mula sa maringal na kabundukan ng Alborz sa Hilaga na nagsisilbing natural na kuta ng bansa, ang mga Active Electronically Scanned Array (ISA) radar ng Strategic Long Range Air Defense System ay tahimik na nagpapadala ng mga radio wave sa kalawakan. Ang dambuhalang electronic sensors na ito, na siyang kapurihan ng defense network ng Iran, ay gumagana sa maximum capacity upang bantayan ang langit ng kabisera. Sa loob ng MK command bunker sa ilalim ng bundok, dandang radar operators ang nakatitak sa MK optoelectronic screens sa ilalim ng red alert status. Ang malinaw na panahon ng taksibol ay nabigay ng perpektong kondisyon para sa isang makasaysayang high-tech saturated airstrike. Kasabay nito, libu-libong milya sa timog at kanluran, isang dambuhalang expeditionary war machine ng Estados Unidos ang nakumpleto na ang synchronization ng target data. Ang Joint Task Force na may 85,000 elite personnel mula sa Air Force, Navy at Strategic Artillery ay handa na para sa isang mapagpasyang preemptive strike. Ang 85,000 na ito ay hindi lamang mga frontline units, kundi isang malawak na ecosystem ng intelligence, logistics at fire control na konektado sa pamamagitan ng military satellite networks. Mula sa madidilim na tubig ng Persian Gulf, ang mga aircraft carrier strike groups at nuclear submarines ay nakatanggap na ng firing codes. Sa mga artillery outposts sa kanlurang hangganan ng Iran, ang mga ultra-long-range rocket systems at tactical ballistic missile launchers ay nakatutok na sa koordinasyon ng kabisera ng kalaban. Eksaktong 23:15, opisyal na sinimulan ang operasyon. Dandang cruise missiles ang sabay-sabay na lumabas mula sa mga vertical launch tubes na nagpaliwanag sa dagat. Ang kanilang jet engines ay humati sa gabi, lumilipat ng mababa sa skimming bago pumasok sa mamabatong lupain upang iwasan ang low altitude radar ng Iran. 0,10 ika-11 ng Abril, nagsimulang gumana ang stealth technology ng operasyon. Habang ang mga cruise missiles ay lumilipad ng mababa, ang mga 5th generation stealth fighters ng US Air Force ay tahimik na pumasok sa airspace ng Iran sa malapit sa stratosphere. Ang langit ay naging isang malupit na electronic battlefield. Ang mga jamming at counter-jamming systems ay nagsalpukan, na lumika ng isang invisible maze na nagpagulo sa mga defense algorithms ng Iran. Ang mga command center ay pilit na ibinabalik ang data links ngunit puro putol-putol na signal lamang ang natatanggap. Ang radar absorbent material, RAM, at espesyal na aerodynamic design ay ginawa silang mga ghost sa radar screens. Ang unang misyon ay ang bulagin ang early warning system sa kabundukan ng Alborz. Gamit ang heavy electronic warfare systems, pansamantalang binulag ng mga Amerikanong piloto ang mga radio stations at nagpakawala ng mga high-speed anti-radiation missiles HARM. Ang mga ito ay hindi gumagamit ng optical guidance. Sinusundan nila ang mismong signal ng radar ng Iran sa bilis na lagpas sa tunok supersonic. 1:15 ng umaga. Sa wakas ay nagising ang air defense ng Tehran nang makita ng mga backup optoelectronic sensors ang mga dumarating na missiles. Ang masirena ay umaling-awngaw sa kabisera na may 8 milyong populasyon. Libu-libong interceptor missiles ang sumabog paitaas na lumikha ng isang matrix apoy sa langit. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa frontline defense sa Alborz. Ang mga HARM misil ng USA tumama sa mga dambuhalang radar stasyon. Ang lakas ng pagsabog ay nagwasak sa mga circuits at nagpaguho sa mga antenna towers. Ang mga reinforced concrete structures ay nadurog sa ilalim ng lakas ng mga penetrator warheads. Ang mga opisyal sa loob mga bunker ay nawalan na komunikasyon. Ang computer systems ay paralisado. Ang pagbagsak ng long-range radar sa Alborz ay nagbukas ng isang dambuhalang firepower corridor para sa dandang cruise missiles at ultra-long-range rockets patungo sa puso ng Tehran. Ang tactical data link system ng US ay nakpakita ng superioridad sa pag-coordinate ng sabay-sabay na firepower mula sa himpapawid, dagat at lupa na dumaik sa kapasidad ng mga natitirang interceptor systems ng Iran. Habang ang itim na usok ay nagsisimulang bumalot sa hilagang kabundukan, ang nga estratehikong
Target saluk ng lungsod tulad ng Mehrabat Air Base at ang PIN Military Industrial Complex ay direktang naging target. Isang estratehikong tanong ang bumalot sa global political elite. Gaano kaluba ang geopolitical deadlock at anong mga kalkulasyon ang nagtulak sa US Central Command na isugal ang 85,000 na tropa para sa isang brutal na preemptive strike sa himpapawid ng isang regional power? Ang pangunahing dahilan ay hindi isang biglaang bugso en damdamin, kundi ang rurok ngang geopolitical na tensyon sa loob ngang maraming dekada. Sa pananaw ng US Central Command, ang air defense infrastructure at underground military industrial complexes ng Iran ay lumampas na sa isang teknikal na limitasyon na direktang nagbabanta sa kontrol sa Middle East. Nang mabigo ang lahat ng diplomatikong usapan, napagtanto ng nga matataas na opisyal ng US na kailangan nilang magsagawa ng isang mapangwasak na atake upang durugin ang sentro ng kalaban bago pa ito lumala. Ang mobilisasyon ng G-6 super tropa ay hindi para sa okupasyon, kundi para pilayin ang strategic counterattack capability ng Tehran mula sa malayo. Gayunpaman, habang kumpiyansa ang US sa kanilang stealth technology, hindi nila inaasahan na ang deep defense system ng Iran ay naghanda na rin ng counter-fire traps na handang gawin ang operasyong ito bilang isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng modernong digmaan. 2:45 ng umaga, matapos mabutas ang electronic wall sa Alborz, ang Tehran ay naging bukas sa mapangwasak na lakas ng US Air Force. Ang unang panggunahing target ay ang Mehrabat Air Base, ang strategic gateway at command center ng mga Iranian interceptor squadrons. Dandang cruise missiles na may high explosive warheads ang tumama sa mga runway at parking areas. Ang mga shockwaves ay nagwasak sa mga steel barriers at air traffic towers. Ang ma-reinforced concrete hangars na idinisenyo laban sa ordinaryong bomba ay madaling pinasok ng bagong henerasyon ng armor-piercing warheads. Nang sumabog ang mga ito sa loop, ang matinding pressure ay nagpaguho sa daandang toneladang semento sa mga fighter jets na hindi pa nakakalis. Ang ma-underground fuel tanks ay tinamaan din na lumikha nga sunod-sunod na pagsabog na nakpaliwanag sa langit at ginawang dagat ng apoy at may team na usok ang buong Mehrabat. Gayunpaman, ang pinakasimboliko at mapangwasak na atake sa gabing iyon ay nakatuon sa Parchin Military Complex, isang dambuhalang underground complex sa timog silangan ng Tehran, na itinuturing ng kanluraning intelihensya bilang puso ngang ballistic missile program ng Iran. Dahil sa tindi ng katatagan ng mga bunker dito, nagpadala ang US Air Force Command ng mga strategic stealth bombers na may dalang mga heavy bunker buster bombs. Ang dambuhalang tipa ng baka na may toneladang espesyal na pampasabok ay pinakawalan mula sa stratosphere. Gamit ang kinetic energy mula sa mabilis na pagbulusok, ang bombang ito ay direktang bumaon sa lupa, bumutas sa 10 metrong bato at reinforced concrete bago sumabog sa loop. Ang mga underground bunker sa Parchin ay niyanig ng matitinding lokal na lindol. Ang mga dambuhalang suporta ay nabali. Ang mga pintuang bakal na may kapal na ilang metro ay natanggal sa mga bisagra at ang buong electrical grid ay ganap na nawasak. Sa ilalim ng mapangwasak na puwersang ito, ang sistema ng komunikasyon at command sa Mehrabat at Parchin ay ganap na gumuho. Ang taktikal na resulta ay dambuhala. 2,500 personel ng militar ng Iran ang nakulong sa ilalim ng guho, nawalan ng lahat ng kagamitan at sandata. Ang malaking puwersang ito ay opisyal na nawalan ng kakayahan sa pakikidigma neutralize. Ganap na naalis sa labanan ng walang anumang pagkakataong lumaban sa harap ng brutal na pisikal na puwersa ng battlefield. Eksaktong alas, 4 no madaling araw, nang matanggap ng US Forward Command ang mga unang ulat tungkol sa pagbagsak ng depensa sa Mehrabat at Parchin, naniwala silang nakamit na ng operasyon ang layuning durugin ang resistensya ng kalaban. Ngunit ang ganitong static na taktikal na pag-isip ay nagbayad ng napakamahal na halaga. Sa ilalim ng matatarik na kabundukan ng Zagros na bumabaybay sa kanluran at timog kung saan hindi maabot ng satellite intelligence ng Amerika, ang Supreme Command ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay nag-activate ng pinakamalaking strategic counter-strike sa kanilang kasaysayan. Lahat ng medium-range ballistic missile brigades at anti-ship cruise missiles na perpektong nakatago sa natural na kuweba ay sabay-sabay na lumisan sa kanilang launcher. Ang pananahimik nga Iran sa nakalipas na 3 oras ay hindi kawalan ng kakayahan,
kundi ang oras na kinailangan para kalkulahin ng kanilang computer systems ang eksaktong koordinasyon ng nga fleet at forward firing positions ng Amerika. Isang saturated fire counterattack na kasing tindi ng airstrike ng Amerika ang nagsimulang bumagsak. Daandang solid fuel ballistic missiles ang nag-apoy, pumasok sa ionosphere at gumuhit ng mga dambuhalang death trajectory sa langit ng gabi, patungo sa mga task force sa Persian Gulf at sa mga US air bases sa mga karatig na kaalyadong bansa. 4:30 ng madaling araw, ang central control panels ng mga sopistikadong missile defense systems ng US kabilang ang Aegis sa dagat at Patriot tad sa lupa ay agad na nag-flash ng red alert. Nakita nga mga radarang ulang nga mga warheads na dumarating sa supersonic na bilis. Mabilis na tumugong ang US Air Defense sa pamamagitan nga matinding disiplina at bilis. Ang mga vertical launch system sa mga destroyer ay walang tigil na nagbuga ng apoy upang harangin ang mga target. Ang mga nakasisilaw na pagsabog ay nagbigay liwanag sa stratosphere habang ang mga interceptor warheads ay bumabangga sa mga missiles ng Iran na lumilihang mga ulap ng nagbabagang metal na nahuhulok sa dagat at disyerto. Ang computational coordination ng Amerika ay gumana sa maximum capacity, ngunit ang problema ng saturation tactics ay muling lumitaw. Sa pagkakataong ito, ang militar ng Amerika ang nakaranas ng system overload. Ang daming ballistic missiles at electronic decoys na pinakawalan ng Iran ay napakapal, na higit pa sa bilang ng air defense missiles na handang iputok. 5:15 ng umaga, lumitaw ang makritikal na butas sa defense wall ng Amerika. Maraming ballistic missiles ng Iran na may dalang thermobaric at armor-piercing warheads ang nakalusot sa grid. Bumagsak ang mga ito sa mga forward firing zones ng US, na kung saan nakapwesto ang mga rocket artillery batteries at logistic centers. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap, ang mga shockwaves ay nagbatumba sa mga counter, battery radars at nagbaliyad sa mga radio antennas. Ang mga ammunition depots ay sumabog chain reaction, na lumika ng mga dambuhalang bolang apoy na tumupok sa mga sasakyang militar sa dagat, ang mga bagong henerasyon ng Iranian anti-ship missiles na may sea-skimming trajectories at komplikadong manyobra ay nakalusot sa air defense ng carrier strike groups. Bagamat hindi lumubog ang nga dambuhalang barko, ang pinsala sa mga AESA radar towers, flight decks, at ang pagkasuno nga mga fighter jets na nakakarga palamang ang gasolina sa deck ay napakabigat. Dahil sa bagsik ng sorpresang saturated counterattack na ito, 1,200 personnel ng Expeditionary Force ng US ang nawalan ng lahat ng sandata na kulong sa loob ng mga nasirang survival compartments. Ang 200 elite personnel na ito, kabilang ang mga technical experts, artillery officers, at aviation technicians, ay opisyal na nawalan ng kakayahang lumaban. Ang kagamitang nagpoprotekta sa kanila ay gumuho na nakdulot ng lokal na paralysis sa puwersa ng Amerika. 30 ng umaga, ika-11 ng Abril. Habang pilit na sumisikat ang araw sa silangan, hinarang ito ngang makakapal at maitim na usok mula sa mga estratehikong lugar sa Tehran. Ang amoy ngang suno na alloy, kemikal mula sa mga sirang fuel tanks, at ang tunog ngang gumuguhong semento ay pumuno sa paligid. Sa Mehrabat at Parchin, ang pagkawasak ay nasa pinakamataas na antas. Ang matitibay na hangars at radar stations ay naging dambuhalang tumpo na lamang ng baluktot na bakal. Sa ilalim ang mga guhong ito, 2,500 Iranian personnel ang nananatiling nakulong. Bagamat gumagana ang emergency oxygen, lahat ng communication fiber optics at elevator systems ay naputol. Ang 2,500 elite personnel na ito ay ganap ng hiwalay sa battlefield. Alas 8 umaga, ang pagkawasak ay hindi lamang para sa isa. Sa Persian Gulf at sa mga US artillery outposts, ang resulta ng ganti ng Iran ay kasing puno ng pihati. Ang tiwala sa misile umbrella ay binuwag ng physical na saturation. Ang radar nga, destroyers ay nagulat na. System errors dahil sa overheat matapos ang maraming oras na pagtatrabaho ng lakpas sa limitasyon. Ang missile silos ay walang laman. Sa lupa, ang mga US logistics hubs at satellite stations ay nadurog ng mga thermobaric warheads. Ang 1,200 US personnel ay nawalan ng mga kagamitang pandigma. Sila ay nakulong sa loob ng mga safe zones ng mga barko o sa mga semi-collapsed bunkers.
Ang 1,200 personnel na ito ay opisyal na nawalan ng lakas laban, combat power, na nagdulot ng pagkaputol ng nga mahahalagang bahagi sa Joint Operations Machine ng Amerika. 9:15 gram umaga, ang tensyon ay hindi tumigil sa pagkawalang tao, kundi naging karera sa pag-ubos ng mga huling estratehikong kagamitan. Hindi matanggap ngang US Central Command na nabutas ang kanilang forward system, kaya inutusan ang ikalawang bukso ngang atake gamit ang mga heavy strategic stealth bombers. Ang target ay hindi na lang Tehran, kundi ang malalim na bahaging Zagros Mountains. Gayunpaman, inaasahan na ito ang Iran. Sa halip na gumamit ng mga radar na madaling madetect, nag-activate sila ng network ng passive infrared at optoelectronic sensor sa buong bundok. Nang matukoy ang heat signature mula sa makina nga za ay US bombers, ang nga nakatagong medium-range air defense missiles ay sabay-sabay na lumipat nang hindi dumedepende sa radar guidance. Ang himpapawid sa Zagros ay naging battlefield kung saan ang pinaka-advanced na stealth technology ay nakikipagbuno sa asymmetric ambush tactics. 10:30 ang umaga, ang rurok ang pagkawasak ay umabot sa limitasyon ang mechanical capacity. Nang makitang pilit na pumapaso ang US bombers, inilabas ng Iran ang kanilang huling alas, ang kamikaze drone swarm tactics. Libu-libong maliliit na drones ang pinalipat mula sa mga sibilyang truck at tago-tagong pwesto sa mga lungsod, lumilipad ng napakababa upang iwasan ang radar. Sumugod sila sa mga US logistics outpost at carrier defense grids na parang mga killer bees na may dalang pampasabog. Napilitan ng mga Amerikanong depensa na gamitin ang mga automated rapid-fire cannons at directed energy weapons upang pigilin ang metal na ulap na ito. Ang ingay ng mga jet engine, sipol ng mga missile, at ang ugong ng mga kanyon ay naging isang death symphony na nagpayanig sa buong rehiyon. Ang mga drones na nabaril ay bumaksak sa dagat at disyerto, na tumutupok sa anumang optical equipment at electronic barriers na mahagip nila. Alas 12 ng tanghali, ang larangan ng digmaan ay pumasok sa isang estado ng total paralysis. Ang pagbagsak ay hindi dahil sa pagsuko ng isa, kundi dahil ang parehong dambuhalang war machines ay umabot na sa kanilang physical limit. Hindi na mapanatili NH Estados Unidos ang Dallas NH air strikes dahil ang kanilang forward logistics ay wasak na at ang kanilang ship-based interceptors ay simot na. Narito ang pagpapatuloy at pagtatapos ang salin sa wikang Filipino-Tagalog para sa madamdaming pagsusuri ang kunwaring digmaang ito. Hindi na rin kayang magpatuloy ng Iran sa matinding kontraatake dahil ang malaking bahagi ng common infrastructure sa kabisera ay naging manggaguho na at ang kanilang strategic communication network ay ganap ng nawasak. Ang 85,000 expeditionary troops ng Estados Unidos ay nahila sa isang buhlay kwagmira ng firepower kung saan ang superioridad sa teknolohiya ay hindi sapat upang tapatan ang dami ng saturated weapons ng kalaban. Ang 2,500 Iranian personnel at 1,200 US personnel na nakulong sa ilalim nga guho at nasirang survival compartments ay nagsilbing patutusa kawalan nga lakas ng tao sa harap ng malupit na puwersa ng pisika sa battlefield. Ang pangkalahatang tanawin sa sandaling ito ay mga haligi nga may team na usok na nagduruktong mula sa Tehran hanggang sa malayo sa Persian Gulf, na bumabalot sa mga pinakamodernong kagamitang militar na ngayon ay naging magatumpo na lamang ng bakal. Ang katahimikan ay dahan-dahang bumalot sa larangan ngang digmaan, tanging ang tuno na lamang nga natutunaw na microchips at ang paguhongan ng hihinang istruktura ng semento ang naririnig. Sa gitna nga bungang isang high-tech na digmaan, isang malupit na katotohanan ang lumilitaw. Ang panahon kung saan ang ganap na lakas en himpapawid ay madaling makapagpabagsa sa lahat en resistensya ay opisyal nang natapos at nabigay daan sa isang madilim na kabanata kung saan ang balansa ng kapangyarihan ay sinusuka sa tata ng loop sa harap ngang pagkawasa at ang kakayahang bumangon mula sa ganap na anihilasyon. Petnais, Nich na hapon, ika enais na Abril 2026. Habang ang mahuling guhit ng may team na usok mula sa mga ballistic missile silos at aircraft hangars ay tinatangay ng hangin ng disyerto, ang buong battlefield ay lumubo sa isang nakapangingilabot na katahimikan. Ang mga nakatutulig na sipol ng mga hypersonic ballistic missiles, ang malalakas na pagsabog ng mga heavy bunker busters, at ang ugong ng mga stealth fighters ay ganap ng huminto.
Ang tanawin ay isang malupit na pamana ng mechanical destruction kung saan ang mga pinakamataas na teknolohiya ng sangkatauhan ay nagupakan at nagubusan. Sa Mehrabad Air Base at sa Parchin Military Industrial Complex, ang mga matitibay na infrastruktura na itinayo sa loob ng maraming dekada ay naging dambuhalang tumpok ng basura. Ang nga radar network sa Alborz Mountains ay naging mga baluktot at suno na aloy na lamang. Sa kabilang panig, ang mga aircraft carriers at destroyers NH Estados Unidos ay napilitang umatras sa mas ligtas na katubigan dala ang mga sunog na radar systems, mga basyong misiles silos, at mga deck na puno ng mga UP mula sa kinetic energy ng mga ganti ng Iran. Ang saturated fire campaign ay umubos sa strategic ammunition reserves ng dalawang panig sa loob lamang ng hindi bababa sa 12 oras. Sa aspeto ng tauhan at kapasidad sa pakikipaglaban, ang pinsala ng preemptive strike na ito ay lagpas sa pinakamalalang simulation scenarios ng Gustav Academies. Ang paguhong underground defense line sa Tehran ay nagresulta sa pagkakulong ng 2,500 air defense personnel at nuclear technicians ng Iran sa ilalim ng libu-libong toneladang semento. Sila ay ganap na naputulan nege kuryente at komunikasyon na nagresulta sa ganap na neutralisasyon nege kanilang kakayahan. Samantala, ang 85 000 Expeditionary Force NG Estados Unidos ay hindi rin nakamitang gisang ganap na tagumpay. Ang kontra-atakeng Iran gamit ang ballistic missiles at suicide drones ay tumama sa mga pinakamahihinang bahagi ng kanilang lohistika na naging sanhi upang ang 1,200 computer experts, fire control officers, at aviation technicians ng Amerika ay mawalan ng kakayahang lumaban. Ang INN-300 personal na ito na nakulong sa loop ng mga barkong walang kuryente o sa mga bunker sa frontlines ay hanap ng nalas sa operasyon. Ang parehong dambuhalang makinarya ng digmaan ay naputulan ng kanilang mga neural networks na nagtulak sa battlefield sa isang estado ng static deadlock. At ang geopolitical consequence ng kaganapan nung ika-11 ng Abril ay mas malakas pa kaysa sa anumang nuclear warhead. Ang buong kaayusan ng kapangyarihan sa Middle East na nakadepende sa paniniwala sa hindi magijibang security umbrella ng US Air Force ay malupit na nawasak. Ang nga karatig bansa sa Arabian Peninsula na dating umaasa sa depensa ng Amerika ay laking gulat nang makitang kahit ang isang dambuhalang expeditionary force na may stealth technology ay nagbayad ng napakamahal na halaga laban sa saturation fire tactics. Para sa mga opisyal ng militar, bagamat ang kanilang Central Command ay dumana ng matinding pinsala, nagtagumpay ang Iran sa pagpapadala ng isang madugong mensahe ng deterrence sa Pentagon. Anumang pagtatangke na palitan ang rehimen o durugin ang militar ng Iran ay haharap sa mapangwasa na saturated resistance. Sa unang pagkakataon, mula noong Cold War, hinarap ng Estados Unidos ang isang regional power na may kakayahang paralisahin ang kanilang mga forward fleets. Binago nito ang red lines at winakasan ang panahon ng unilateral military intervention na walang kaukulang kapalit. Sa pananaw ng mga military historians at strategic analysts, ang madugong tapatan sa Tehran noong Abril 2026 ay may talatala bilang isang turning point sa signing ng pakikipagdigma sa ika-21 siglo. Minarkahan nito ang katapusan ng doktrinang umaasa lamang sa mga mamahaling launcher at masalimuot ngunit masasalang computer technologies. Pinatunayan ng labanang ito ang isang malupit na batas ng pisika. Gaano man kamoderno ang isang defense network, mayroon itong saturation limit at gaano man ka-advanced ang isang stealth squadron, hindi nito mapoprotektahan ang mga static logistics station sa lupa mula sa ulan NG ballistic missile. Ang hinaharap ngang digmaan ay hindi na pag-ari nga na isang mechanical monsters na nakakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, kundi sa kakayahang mag-mass produce ng mga murang suicide weapons, bilis ng pag-supply ng bala, at ang sining ng asymmetric swarm tactics. Ang maguho sa Mehrabad at sa mga barkong Amerikano ay hindi lamang naglibing ng bilyon-bilyong dolyar na badyet sa depensa, kundi naglibing din sa mga mayayabang at kinalumaang doktrinang militar. Ang sakripisyong dalawang panig ay nagbukas ang isang bagong multipolar era, isang panahon kung saan ang balanse, ang kapangyarihan, ay pinapanatili hindi ngang kasunduan sa papel, kundi ng matinding takot sa bagsik ng saturated weapons.